This is my assessments. Web developed assessments on Laravel. Contents, assessment 1, 2, 3, and 4. Assessment 1, importance of form handling and validation. Form handling. Ito yung process kung paano kinukuha at pre-process yung mga data na galing sa forms sa website. Example, yung mga forms na ginagamit para mag-login, mag-register o mag-submit ng feedback. Validation. Ito yung pag-check kung tama at kumpleto yung mga data na pinapasok sa form. Tinitignan dito kung valid ba yung email address, kung may laman ba yung mga required fields, at kung papasok sa tamang format yung mga numbers of dates. So, slide 2. Laravel features for security. SQL injection prevention. SQL injection prevention. Ang SQL injection is parang pagpasok ng mga maling command sa database through a form. Imagine, imbis na username at password, code ang pinapasok para makapasok sa sistema. CSRF protection. Ang cross-site request forgery is parang paggamit ng ibang website para mag-execute ng action sa website mo nang hindi mo alam. Example, nag-click ka sa isang link sa ibang site, tapos bigla ka na lang nag-transfer ng pera sa account na hindi mo kilala. So, yan po yung CSRF protection. So, slide 3. Creating a basic form in Laravel. Creating form. Ito yung paggawa ng mismong form na makikita ng user sa website. Handling submission. So, ito yung process kung paano mo ipapadala yung data na galing sa form papunta sa controller. Ang controller ay mapoprocess ng data. Validation rules. Ito yung pag-set ng mga rules para masiguradong tama yung data na ipinasok sa form bago ito ma-save sa database. So, slide 3. Customizing validation error messages. User experience improvements. So, ito yung pagpapaganda ng experience ng user sa website by making error messages and mas malinaw na madaling intindihin. So, slide 5. 5 na ba? 7. Benefits of centralizing validation logic. So, maintainability. Ito yung kadalian na magme-maintain o mag-update ng mga validation rules sa application. Slide. Assessment 2. Role of middleware in authentication. So, ang middleware, parang guard ito sa mga routes at resources ng application. Tinitignan kung sino ang may access at sino ang wala. Number 2. Laravel's built-in authentication system. So, ano ang meron dito? Madali nang mag-set up ng authentication sa Laravel dahil may built-in system na siya. So, 3. Security measures and login forms. May ano ang mga security measures na ito? May built-in protections ang Laravel para hindi makapasok ang SQL injection. Number 4. Custom middleware for rule restrictions. So, ano ang custom middleware? Pwede kang gumawa ng sarili mong middleware para mag-restrict ng access based sa rules ng users. Number 5. Scalability of Laravel's authentication system. Ano ang scalability kaya ng Laravel na mag-handle ng maraming users at requests?
Saan tayo? Assessment 3. Implementing the create operation. Number 1. Dito, gagamit ka ng blade views at form handling para makapag-create ng bagong entire or records. Bali, yung blade views is parang templates ng mga web page mo. Tapos yung form handling is kung paano mo process yung mga data na galing sa forms. Number 2, importance of data validation and sanitization. Importante na i-validate at i-sanitize yung data para ma-sure na safe yung application mo. Ang data validation is pag-check kung tama ba yung format at content ng data. Ang sanitization naman is paglihis ng data para tanggalin yung mga yung mga malicious codes. Number 3, implementing the read operation. Sa read operation, kailangan mong mag-retrieve at mag-display ng data. Gamit ka ng controller methods at blade views para dito. Yung control methods is yung logic na nag-handle ng data. Tapos yung blade views is yung nagpapakita ng data sa user. So yeah, parang ganun. Purpose of the update operation. Dito ina-update mo yung mga existing records sa database. Gumagamit ka rin ng form submissions para ma-modify yung data. Kapag nag-submit yung user ng form, i-update mo yung database sa mga change na ginagawa nila. So, number 5, ensuring secure delete operations. Importante na secure yung pag-delete ng data para maiwasan yung accidental o unauthorized deletions. Kailangan mong gumamit ng validation para sure na tama yung data na i-delete at na-authorize yung user na mag-delete. Slide 4, assessment 4. Purpose of Google Recap. Ito yung tool na tumutulong para malaman kung tao ba o bot ang nag-submit ng form. So, bakit kailangan? Para protektahan ng forms laban sa spam at abuse. Number 2. So, obtaining recaptcha case. Paano makakakuha ng case? Kailangan mag-register sa Google website at mag-update ng domain para sa production environments. Number 3, integrating recaptcha into Laravel. Paano isasama sa Laravel? So, install the necessary package and add the recaptcha fields in the form. Validating recaptcha responses. So, yun lang. Paano malalaman kung valid ang response? Kailangan lang ng secret case para ma-validate ang response sa Laravel. Yun lang. So, customizing error messages for recaptcha. Bakit kailangan i-customize? Para mas maganda ang user at experience. So, yun lang. Assessment. Thank you.